Okay. So yung ating series, let's continue about what you think matters. Yung pag-iisip ay mahalaga, yung iniisip mo ay mahalaga. So this lesson ay mag-focus tayo sa ating sarili. Okay. What you think about yourself matters. Kung ano yung iniisip mo sa sarili mo, ay mahalaga yun. Kasi yun yung magiging basihan kung anong patutunguhan mo someday. At kung ano yung mararanasan. Excuse lang. Pangalawa mo ba? Thank you. So, maraming mga tao ngayon, so dahil sa daming activity, ang daming mga nakikita natin, there is one battle sa karamihang isipan ng tao. Many people fight every day. Ano yun? There's a battle in the mind. Battle yun. May isip ba kayo? Yes. Lahat tayo may isip, di ba? Okay. Si Jared. Naisip mo rin minsan sarili mo? Okay. So each one of us, we have our brain. We know how to think. Ayan. Bawat isa sa atin. And a lot of people have battles in their mind. Ano yun? Every day, araw-araw. Yet, few realize it is shaping their entire future. Yes. Kung ano iniisip mo sa sarili mo ngayon, kung ano nga daw yung tinanim mo ngayon ay aatinin mo sa iyong kinabukasan. So, ano man ang mangyayari sa kinabukasan mo, don't blame other people. Yes, that's It's your right. decision. That's yours. So, hindi mo pwedeng sisihin ang magulang mo, hindi mo pwedeng sisihin yung kalagayan, hindi mo pwedeng sisihin na walang pera, hindi mo pwedeng sisihin ano man ang nangyayari ngayon. You don't have to blame. Bakit? Kasi yung respondo mahalaga doon. Because the way, the things that is happening around you is shaping your mind, yung ating pananaw. So it is not the battle against poverty. Ano kaya yung battle na kinakaharap ng karamihan? Hindi against poverty, kahirapan. It's not the battle of sickness, it's not the battle of failure, it's not the battle of opposition, but it's a battle of who you are, what you think about yourself. Anong iniisip mo? And ito yun. Click ko naman. Yung ating text ko na makikita sa Proverbs 23 verse 7. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. Wala yung puso na doon. Okay. Ano yung unang slide? Ayan. Pakinggan nyo to. Kung nakikita nyo may pusa dito nakatingin sa salamin at nakikita niya ay ano nakikita niya? Yun. It's how you see yourself. Ano nakikita mo sa salamin? It's not the literal. Okay. So mayroon dito, the greatest prison is not made of steel bars. The greatest prison is mindset. Hindi yung nakakulong sa likod ng mga rehas, kundi yung mindset mo. That's right. Pwede mong ikulong ang sarili mo. Saan? Sa depression. Pwede mong ikulong ang sarili mo saan? Sa fear. Takot. Is in the mind. Pwede mong ikulong ang sarili mo saan? Sa poverty, mindset. Na mahirap ka. Is in the mind. Being poor is in the mind. To become wealthy, it starts in the mind. Hello, are you here? Kaya nga yung sabi ng isang si Dr. Miles, sabi niya, Lord, ba't may ginawa kang mahirap? Kasi lalo na pag nakaranas ka ng oppression, siguro sa movie year, nakaranas ng, yung minaliit ka, nakaranas kayo nun? Maliit ka? Diba? Nakaranas kayo nun? Titignan ka na wala kang patutunguhan. Yan, diba? Have you experienced that? Yes. Ay, ganyan lang. Ugali mo yan, ako, walang patutunguhan yan. Yung attitude mo na yan, ako, walang patutunguhan yan. So, I hope you can relate. Nakaka-relate ba kayo? Yes. Okay. How about the others? So, nakaka-relate, hindi. O, yung pinagsabihan ka ng negatibo,
Or paningin sa'yo ng tao, hindi ka belong. Have you experienced that? Yes. You do not belong here. Kasi maliit ka lang. Hindi. Dahil sa financial status or wala ka namang nabot. Ayan. Okay, so because of that, na ating narinig ay naging maliit paningin natin sa ating sarili. Nawalan tayo ng confidence. Naging mahiyain tayo. Naging doon ka lang sa gilid. Hindi nakikipag-usap sa iba. Bakit gano'n ang personalities? Because of what we have heard. Eh, di ba yung personality naka-built in? Yes, but you can develop that. Are you here? Yes. Pwede ma-develop. So, ang sabi rito, pwede kang makulong sa ganun. So, dahil sinabi na opinion ng ibang tao, pinaniwalaan mo yun, pinakawakan mo, kaya nakulong ka sa sarili mo, isipan. So, sa isip mo, yung isip mo yung naglilimit sa'yo. The power of God, the love of God, yung kinanta natin kanina, di ba? Sa cross, pinalaya ka na. Pero sa isip mo, hindi pa. Sabi ng Bible, let the weak say, I am strong. Pero sa isip mo, hindi. So it's in the mind. Yung sitwasyon mong naranasan mo. So many people are trapped, not because God has limited them, but because they have accepted. Tinanggap mo. So pagka negatibong sinabi sa'yo ng tao, huwag mong tanggapin para hindi ka makulong dyan. Hello. Yes. Some have allowed their past failures. Ang iba naman dahil sa kanilang failure, dahil sa kanilang pagkakamali, dahil sa kanilang naranasan. Ang iba naman dahil sa kanilang kalagayan. And some others have allowed themselves to be determined by the opinion of others. Yun yung sinasabi ng iba. O iba yung tinatawag na rejection. Di ka tinanggap, ni-reject ka. Or di mo maramdaman, di ka accepted. Okay. And your actions share your destiny. So whatever na diniposit natin sa ating isipan, ano yung narinig mo? Ano yung nakita mo? Kasi dami na yung social media, sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, ang dami ngayon. Halos lahat na gusto maging content creator. Nung nandun ako sa Mindanao, ay every week, dahil meron akong activity every day, and I have enough time, post ako ng post. Ngayon, may nag-appear doon sa yung sa FB. Nakita ko, ay, kung mag-post ka daw ng marami, lagi-lagi, pwedeng i-recommend ni Meta yung, yung mga post mo. Ibig sabihin, pwedeng lumawak yung, yung community. Okay. So, the concept, so sabi ko, ay, sige, mag-post ako. Why? Because of my book. So, I have to grow my community so that my book ay pwedeng lumawak din yung scope. So, that's why I'm posting every day. I try my best habang hindi busy. Now, each one of us, marami tayong, kahit wala kang cellphone, nakiki-scroll ka sa iba, di ba? Sino dito yung walang FB? Si Jim, kahit si Jim siguro no? May FB ka rin? Di ba? Lahat mayroon. Nakaranas kayo mag-scroll sa cellphone? Yes. Lahat. So alam natin. So dami mong nababasa. At dami mong napapanood. Reels drama. Hindi na masyado yung Netflix. May bayad ka. Yung Reels, wala. Diba? May Pureflix, may Netflix. Ano pa ba? Ha? Netflix. So, ang dami, diba? Ang dami mapapanood. Or, sa TikTok. I try to open a TikTok. I try na mag-download pero sabi ko dito na lang muna ako sa FB. Because of my purpose, ang layunin ko dun is to grow a community wherein I can my book, ay pwede kong may share. So therefore, your mindset ay resulta ng mga pinapapasok mo sa isip mo. So may napanood ka sa FB, may napanood ka sa YouTube, may napanood ka sa TikTok. Excuse me. Ibig sabihin, dami mo napapanood. Maliban doon, mayroon pa sa palibot mo. And those ideas, information na naririnig mo, na ipasok sa isipan, lalo na pag pinaniwalaan mo.
So, tinanggap mo yon. That will become part of your perspective, your belief. Paniniwala. Magiging bahagi siya ng philosophy mo or paniniwala mo. At yung paniniwala mo na yon, ulitin ko, yun yung resulta ng iyong pananaw, mag-shape ng iyong pananaw. Yun yung magiging basis mo ng iyong paniniwalaan at panghahawakan. Excuse me. Okay. So, yun yung magiging basis ng ating paniniwalaan. Kaya mahalaga to, the greatest reason is not the skill box, but your mindset. So, depende yan sa ating pinapapasok. So, the way you see life depends on the perspective that you have. And your perspective depends on what you have heard. So, ang masaklam, kapag ka maling information, yung pinaniwalaan mo. Pag maling information, yung pinaniwalaan mo at pinakawakan mo tungkol sa sarili mo, di makaka-develop ka ng pananaw sa sarili mo na mali, and you will apply, ibig sabihin ng application niya, wrong, mali. Kagaya niya, lagi natin naririnig, di ba? Pilipino, ano usually ginagawa ng Pinoy kapag ka may pera? Gusto, di ba? Isip mo agad, ano hindi Pinoy? Yeah. Nakita ko sa Shopee, o sa TikTok, o sa Lazada. Hindi. Ano pa ba? Sa Timo, sa Shein, dami na ngayon. Daming platform. Mayroon na dito sa inyo na nag-order sa Amazon. Pinakauna yan eh. Sa Amazon. Yun ay resulta. Okay. Yung ating respond kapag nagkapera ay resulta ng ating mindset. Anong mindset ng Pilipino? Paano gustusin? Ano ang mindset ng Chinese? Paano kumita ng pera? May pagkakaiba, di ba? Ang Chinese, paano kumita ng pera? Ang Pinoy, paano gastusin ang pera? Accumulate yung size, ha? Wala. Okay. Alam mo yung tama? Depende sa iyong napanood or tinanggap. Now, but the Bible has the right thing or ideas para maging safe ka. Ano yung tamang pananaw? Let the Bible be your financing. Ibig sabihin, magiging sukatan mo, magiging tape, kung sa atin pa, measurement mo, magiging timbangan mo, is what the Bible says. Because the scripture says, as he thinketh in his heart, so is he. Kung ano iniisip mo. Yung puso na tinutukoy dito ay subconscious. Kung ano iniisip mo, yun ka. Yun sabi sa Bible. So what you allow to be deposited. So kailangan tama yung iyong tinatanggap na information, naririnig. So dami nating platform, ang daming mga source ng information ngayon. So dapat alam mo saan doon yung tama na tanggapin mo at saan yun doon yung huwag mong tanggapin dahil hindi ito angkop. Kagaya niyan, Pride Month, sabi nila. Diba? Pride Month. At ang ginamit pa nila na simbolo ay yung rainbow na kung saan simbolo yan ng covenant ni God sa kanyang mga tao, sa human being. It's a symbol. Diba, napag-aralan natin, a covenant relationship with God. So, one of the symbol ng covenant ni God na hindi niya na paparusahan ng mundo sa pamamagitan ng baha hanggang mamatay is God rainbow that reminds us, di ba? But this time, it is being used in another way. Now, if you know the truth, alam mo yung purpose nun. Pero pag hindi, sasabi ka din. Tingnan nyo? Yes. Kasi lahat makikita mo eh. Sasabi, wala namang problema doon. Walang problema sa kanila. But in the sight of God, something is wrong. What is wrong in the sight of God. We cannot argue with the king. He is a king. Hindi ka pwede mag-argue sa hari. Batas niya yun. And we are His creation. So the mindset is very powerful.
Depende yan sa pinakapasok mo sa isipan. That's why we need to be equipped. So, if you receive right and correct information about, especially about yourself, dahil sabi ko kanina, mag-focus tayo sa sarili natin, sa iyong sarili. If you are able to receive right information about yourself, you will be able to develop right mindset, tamang pananaw. So, ang buhay mo ngayon ay depende yan sa nailagay sa isip mo. Tingnan namin, tanong dito. What kind of life are you living right now? Anong klaseng buhay meron ka ngayon? Umuhay ako bilang isang bata. Anong alam ng bata? Mangyaro. Priority ng bata ay Lalo. diba? Kasi yun yung bata. But, life is not a game. Ang buhay ay hindi laro. It has, the Creator has established laws and information, batas at tuntunin. Pero pag narinig natin yung batas kasi, yung mindset natin ay to restrict you, to hinder you. Ay, ayoko na mag-church dyan, ang daming bawal. Hindi yung bawal. Those are laws to protect you from danger. Are you here? I-protect ka sa danger. I-protect ka sa kapahamakan. Pero ang isip mo, ini-strictuhan ka, pero hindi. Ang batas ay tinalaga para magkaroon ng peace and order. Ang batas ay tinalaga para i-protect ka sa kapahamakan. Are you here? So, dapat yun yung mindset natin. Do you see yourself according to your own perspective or according to God's perspective? This question is very important. Ano ang pananaw mo sa sarili mo? Anong paningin mo? Tinitignan mo ba ito ayon sa sarili mong pananaw or tinitignan mong buhay mo ayon sa pananaw ng Diyos? How do you see yourself? Ayon ba sa sinasabi ni God o ayon sa iyong pananaw lang? Are you following? Yes. Okay. Now, mahalaga itong pananaw na dapat klaro sa bawat isa. Bakit? Kasi ito, Isaiah chapter 5 verse 21. Ito binasa rin natin last Sunday. Sabi dyan, woe unto them that are wise in their own eyes and prudent in their own sight. Anong woe? Ha? When we say, andun yan eh. The word woe means great sorrow, distress, grief, misery, disaster, and trouble. Kawawa ka. You will be in trouble kapag tinignan mo yung buhay mo ayon sa sarili mong pananaw. Wise ka sa iyong pananaw. Wise ito. Kala nila, natuwa pa siya na gumawa siya ng kalukuhan, pinagmamalaki pa. Matalino kaya ako sa inyo. Okay. Ano sabi dito? Ang matalino sa kanilang pananaw, ayon sa kanilang pananaw, ay in distress, in trouble, kawawa. Anong pananaw niyo sa buhay mo? Ayon sa inyong gusto? O ayon sa inyong nalalaman lang? Okay. Delikado yun. So, God is warning us that whenever we rely solely on our own perception, we place ourselves on path toward destruction. Pag tinignan mo yung buhay mo ngayon, pag namumuhay ka, nagdidesisyon ka, gumagalaw ka, ayon sa iyong pananaw, sabi sa Bible, woe. Pag nakaranas ka ng problema at nag-respond ka ayon sa iyong pananaw, sabi ng Bible, kawawa ka, you are in distress or in big trouble, you are heading to destruction. So, ano kayong dapat? So, how do you say yourself matters? Kaya, yung perspective mo sa sarili mo ay mahalaga. Paano mo tingnan ang buhay mo? Mahalaga dapat yun. Why? Because how you see yourself influences your destiny. Next. Every human being must possess the right perspective
Because how they see themselves determines the direction of their lives. Kung ano yung pananaw mo sa sarili mo ngayon, bata ka pa man, mahalaga ngayon. Mapalad ka, pag bata ka pa, di correct na yung pananaw mo sa buhay mo. That's right, that's right. Kasi ako, may edad na ako nung nakita ko yung tamang pananaw sa sarili ko. Because I grew up as shy type, mahihain. Lumaki ako na mahihain. Lumaki ako na silent type. Lumaki ako na dyan lang ako sa gilid pag makipag-a-attend sa mga galing, pag wala akong kilala, sa gilid lang ako kahit dalawang pisang ka matapos din na ako, hindi mo ako maririnig ng salita. That's my personality. Dahil di ko alam, wala akong confidence sa sarili, dahil di ko alam kung ano yung tamang pananaw sa sarili ko. But this morning, you are blessed if you are here. Bata ka man, makinig ka. Dahil ito'y tutulong sa'yo para maging tama ang iyong pananaw sa iyong buhay. Tama ang iyong patutunguhan. You will not live in a lie. Because if you have a wrong perception, kapag mali yung ating pananaw sa sarili natin, ay pwede tayong mamuhay sa kasinungalingan. Ano yon? Ito. Huwag ka na mag-aral kasi mahirap lang tayo. Ito lang kunin mo kasi mahirap lang tayo. So, mahirap lang kami, kaya ito lang ako. Are you here? Nakarinig ba kayo ng ganun? Ay, wala kang galing, kaya huwag ka na mag-aral. Magtrabaho ka na ng kargador. Or, ito lang ang kunin mo kasi wala kang talino. Or, pwedeng ang magulang mo mag-dictate sa'yo. Ay, anak, itong kukunin mo kasi malaki ang sweldo. Or doon ka mag-aral kasi para masikat ka. Wala yan sa school. It depends on your mindset. All things work together. I remember when I was fourth year ako noon. Siyempre karamihan napuntang Manila, di ba? Manila. So, nag-isip din ako. Gusto ko mag-aaral ako sa Manila. Yung kapatid kasi namin, pinaaral siya sa Baguio. Kaya lang di siya tumagal, di niya kinaya yung loneliness. First time na kasi papalayo eh. So ngayon, umuwi siya. Nag-aral na siya ng 3 days. Balik siya sa amin kasi hindi niya kinaya. Sabi ng kapatid ko, ay naku, huwag kang mag-aral sa Manila, di mo kakayanin yun. Sa bagal mong yan, hindi ikaw ang hihintayin ng sasakyan. Hahabulin mo yung sasakyan, sa bagal mong magkilos, ay, hindi ka mabuhay sa Manila. Sabi ng kapatid ko, hindi, kaya ko yun, gusto ko eh. Pero dahil walang papayag, walang magawa. So, doon ako nag-aral. Then, I chose my own school. Gusto ko dito ako mag-aral. Sabi, ay hindi. Ang lalayo ng building dyan. Sa issue kasi yun, yung mga building nila, ilang hektarya yun eh. Yung building ng agriculture, yung building ng education, yung building ng engineering, magkakalayo. Sabi niya, kung saan nag-aaral, sabi ng mama ko, kung saan nag-aaral yung kapatid mo, doon ka na lang. So, doon ako nag-aaral. Supposed to be yung, yung isang public school. Yung gusto ko saan ako mag-aaral, but they don't want. So, doon ako sa private school. Which is ngayon, nagugulat ako kasi yung tuition ngayon, tuition ko yan noon eh, sa school namin. So how much more yung tuition ngayon din sa school ko. So nagtanong ako, yung isa may 85,000 one semester alone. Ateneo is 85,000. Isang ito lang yun. 85,000. Isang semester. Di pa kasali yung allowance. Sa Manila, di ko alam. Ang ganda kasi pakinggan yung batch na school, it's not the place, o mag-abroad kasi mas maraming pera doon. Sa Pilipinas, wala. Kahit saan ka man, if you have the right mindset about who you are, then you will become what God designed you to be. Amen. Ang wag mo lang gagawin ay yung ibang tao ang mag-dictate sa buhay mo. That's right. Paano yun? Not your family, but your friends. Ay, yung mga kaibigan ko kasi ganito yung kukunin nila, kaya ganito rin kukunin ko.
Ay, yung mga kaibigan ko kasi gusto nila mag-aral doon kasi doon din ako. Or yung boyfriend ko, doon nag-aaral, doon din ako. So, ano dapat? So you allow other people to dictate and to decide for you. Hello? Sino dito ang magka-college? Baka nag-influence sa yung decision ay yung iyong environment, yung iyong friends, yung iyong magulang, yung kaibigan mo, o barkada mo. So, ang sabi sa Bible, ano kanina. So dapat tayo, pagka mag-decide, ayon sa sinasabi ng ibang tao, paano mag-decide? Who owns your life? Sino nagmamayari sa buhay mo? Who is the Lord of your life? The Lord. Who has the right to decide for you? Ikaw ba o yung master mo? Yan na ba may-ari ng buhay? So we must have to ask our Creator. Kaya dapat ay alam natin. So every human being must have the right perspective because if not, yun yung magdidetermine kasi ng buhay mo. Ano mangyayari? Number one, if you see yourself in your own perspective, you will end up in tragedy. Hindi tragedy na devastated You can be successful in the wrong assignment. Pwede kang maging successful sa wrong assignment. Kumuha ka ng kurso, nung nakagraduate ka, nagtanong ka sa sarili mo, ay, bakit nga ba ito yung kurso na kinuha ko? Nagtanong mo ulit. Kasi, nagala ka lang dati sa barkada mo, sa kaibigan mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, or sa sinasabi nilang, sikat ang kursong ito, magiging sikat ka. May nilagyan sa'yo ni Lord na kung saan maging sikat ka. Hindi yung ikaw ang magdidesisyon. Are you here? Kasi lahat na mayroon ka ay para doon. Pero kung sarili mo, sabi rito, you will end up in tragedy. Nakatapos ka ng pag-aaral. Mayroon kang sasakyan o kumikita ka. Pero, hindi yun yung gusto mo. So that is, you become successful in the wrong assignment. Marami kang pera pero hindi ko masaya. Pwede ba yun? Yes. May pera ka pero hindi ka masaya. Pero hindi ko sinasabi na mas masaya walang pera ka. Siyempre masaya may pera ka. But the course that you have taken up or kung saan ka man, that's a design of God. Kaya yung naririnig nyo, be yourself. Yung sinasabi nyo, be yourself, depende yan sa pananaw mo. Kaya ang tama, become what God wants you to be. Not be yourself according to your perspective. Ayon sa pananaw mo. Pero dapat, be yourself according to what God wants you to be. Kasi pwede kang maging be yourself, pero yung pananaw mo sa sarili mo. Ganito ako, ito yung gusto ko. But not according to God's perspective. So, ano ibig sabihin nito? You see yourself, pananaw mo, according to your own perspective means defining yourself apart from God's truth. Di ka naghingi ng kay Lord ko. Yan ba ang para sa'yo o hindi? Basta sarili mo lang yun. It means, you allow your emotions, you allow your friends, yung sinasabi ko kanina, you allow your failures, you allow your insecurities, your achievements, the opinion of others na magiging standard mo. Ano yung sikat sa mundo, yung nagiging standard mo. That is how you see yourself. When you see yourself through your own eyes, you will either become proud, pwede kang maging mayabang, o kaya ay maging self-pity. Minamaliit mo sarili mo. Dalawa lang itong patutunguhanan kapag ka tinignan mo sarili mo ayon sa iyong pananaw. And you will use your abilities, your talents, your gifts, your intelligence, yung resources mo. You will develop selfish values and self-centered lifestyle. Ano yung karamihan? And self-righteous attitudes. Yan yung karamihan ngayon kahit Kristiyano. Kahit Kristiyano, they see themselves, they use their talents, their abilities, their resources for their own
use for their own purpose. Sa sariling layunin. Uy, pinaghirapan ko ito, bakit ko ibibigay sa kanila? Pero ako ito, bakit ko ibibigay sa church? Pero ako ito, bakit ko tutulungan? Kaya, when you encounter someone na unbeliever, tapos ikaw, yung sweldo mo o yung all out mo binibigay dyan, they will question you. Why? Because they have the wrong, different mindset. Ano mindset nila? Para sa sarili. Me, mine, myself. Yun ang resulta kapag ka tinignan mo yung sarili mo ayon sa iyong perspective, pananaw. So, how does the verse describe those who perceive them life through their own eyes? Ano daw ang sinasabi? Kapag ka yung talento mo, yung intelligence mo, yung galing na mayroon ka, ginagawa mo sa buhay mo ay wala kang pakialam kung hindi ka nagpipray sa anumang desisyon mo sa buhay. Basta gagawa ka lang ng sarili mong desisyon because you perceive yourself according to your own wise decision at ayon sa gusto mo. Bakit sino si God? Mas matalino ba? Mas matalino ako kay God. Gusto na ngayon. Parang ganun. But he would say that. So anong sabi ng Bible kapag ganun yung ating pananaw? Kapag ganun yung klase o rin ng ating pamumuhay, kung anong opinion ng iba, kung anong emotion ng iba, kung anong sinasabi ng iba, kung ano yung uso, kung ano yung nakikita nating trend, doon ka gumagalaw. So kapag ganun tayo namumuhay, gusto mo maging sikat, yung problema yun. Because that's the design, but not for yourself. Your potential, your abilities, whatever you have, gagamitin mo sa sarili mo according to your own perspective. Ito yun. Ano mangyayari? How does the verse describe those who perceive life through their own eyes? Yung binasa natin kanina, Isaiah 5:21. Woe to those who are wise in their own eyes. A person who is wise in his own eyes believes he knows better than God. He trusts his own understanding above God's wisdom. And pride begins to control his life. Ang pinaka-common nito yung hindi ka nag-pray ng iyong decision. Kukuhin ko yung kurso na ganito, doon ka mag-aaral, but you never pray. Ito yun. You trust in your own eyes. Nag-decision ka sa sarili mo. That's in your own understanding. In your own perspective. Anong sabi rito? Wow. Kawawa ka. Nag-pray ba kayo pag kayo ay nag-decision? Do you ask God? Mahalaga yun. Kasi pag nag-decision ka lang sa sarili mo, bitin-decision ka. Minsan, wala ka nag-pray kay God, pero nung napahamak ka, sinisi mo si God. Nag-pray ka ba ng decision ka? Wala. Sa club, di ba? Napariwara ang buhay mo, sinisi mo ba si God? Nagtanong ka ba sa Kanya? Hindi. You make your own decision, at nung nagkasimplang ang buhay, si Lord ba sinisi? Hindi mo maging involved si God eh. Kaso nagka-problema ka, involved mo si God. Unfair naman kay God. So dapat yung ating tamang pananaw. Next. Woe to those who are clever in their own sight. A person who depends on his own perspective becomes blind to God's purpose. He may appear intelligent, but spiritually is walking in darkness. Lalo na ngayon, di ba, graduation, yung mga speaker, syempre, babasahin yung ang dami ng mga mga achievements. Wow! Doktor, pero nag-aral siya ng nursing. Tapos, naging chief siya sa ganito, naging head siya sa ganito. So, ang dami, di ba? So, he's really in the position of influence. And that's good. Walang mali doon. Maganda yun. Nag-rin siya sa kanyang field of expertise. But the question is, ginamit mo ba yung influence mo na yan according to the purpose of God? Or para lang sa sarili mo? Okay, so yun yun. Yung masklap. So, mahalaga na alam natin yung ating layunin because you will never see the purpose of God. The Bible says, such people are headed towards sorrow, distress, grief, and trouble. Masaya ka kasi sikat ka na. Doon ka na sa position of influence. Kilala ka, pinapalakpakan ka. Yan. Yan ang hinahanap ng tao actually. And that's not wrong.
kasi yan yung disenyo mo, but you have to know the purpose. So, what is God's description to those people who are solely trust in their own perspective? Woe to you, sabi ng Bible. Whenever we see ourselves apart from God, we become trapped by our own limitation. Example, hindi ko na simulan dyan, Moses. Do you know Moses? Kilala niyo si Moses, di ba? Siya yung nag-lead sa mga Israelites na lumabas sa Egypt. But don't you know, when God called him, he argued with God. Tinawag siya ni God. And because of that, di ba, alam natin, nakita niyo yung burning bush, di ba? Na susunog. Pero hindi naman na tutunga yung ano. So, doon siya. Sabi niya, Moses argued with God because he saw himself through his own insecurities. Nung tinignan ni Moses yung kanyang sarili ayon sa kanyang pananaw, sabi niya, Lord, who am I? Sino ba ako? Sabi niya, paano kung hindi sila maniwala sa akin? Lord, uutal-utal ako. Si Moses, pautal-utal magsalita sa tagal na wala siyang kausap. Nag-aral siya sa prestigious school. Pero dahil sa tagal niya ng tagabantay ng tupa, nawala lahat yung kanya natutunan at nagkaroon siya ng anong tawag nito? Nakadevelop yung tinatawag na wala nang tiwala sa sarili, na wala siya ng confidence sa sarili, and besides from that, uutal-utal pa siya. So, tinignan niya yung kanyang sarili, kaya yun yung kanyang respond kay God. Lord, sino ako? Yun yung kanyang tanong. So, God was not asking Moses to rely on himself. God was asking Moses to rely on him. Another example, si Gideon. Sa Judges 6, yung angel tinawag siya mighty warrior. Yan, tinawag siya mighty warrior. Yun ang panalo ni Lord sa kanya. And Gideon saw himself as the weakest person. Pinakabunso sa kanila. Sino bunso dito? Bunso kayo? Ang mga bunso, ang pananaw sa sarili ay maliit. I know that, bunso din ako. Ibig sabihin niya, walang confidence sa sarili. Pero si Kami hindi. Hindi mo naranasan yun, no? Iba pa nga, very strong si Kami. But for me, I understand. I don't know if you can relate with me. Sige, bunso din wala. Now, may grupo kasi kami ng mga bunso sa church namin. And, laging tinitignan na bata ka, wala kang magawa. So because of that, you develop yung mindset na kung saan ay balin pa rin mo sa sarili. That you are incapable, marami kang inadequacy, yan. Yun. Ganun din ba kayo? Kaya mahiyain. Pero ngayon siguro hindi na, syempre nabago na yung mindset eh. But when I was young, I was still in high school, ganun ako. So si Gideon paningin sa sarili niya, the weakest in the family and in their clan. Sa clan pa nila. Pinakamaliit sila. But God saw a deliverer. Amen. Gideon saw himself as a failure. Kasi ano sila sinakop ng Midianites, inoppress sila ng Midianites for 7 years. So paningin nila sa sarili, parang Pilipino. Di ba inoppress tayo for many years, kaya meron tayong natawag na colonial mentality. Ibig sabihin, maliit pa na wala may confidence sa ating sarili. Ako, magagawa ng gano'n. Parang ang hirap tanggapin na mayroon kang gagawin na extraordinary because of the mindset that we develop. So God saw victory kay Gideon, but Gideon saw weakness. So yun yung kanilang pananaw sa sarili nila. Another example, si Jeremiah. Do you know who is Jeremiah? Hindi alam. Sino si Jeremiah? Okay, he's a prophet sa Bible. Nung tinawag siya ni God, nung tinawag siya ni God, paningin niya sa sarili niya is, I'm too young. Bata pa ako. Hindi ko magagawa yan. But God ay tinitignan siya as a prophet someday.
God was teaching Jeremiah that his calling is greater than human limitations. Another one, Isaiah. Isaiah is also a prophet. Prophet din siya. Ano naman ang paningin ni Isaiah sa sarili niya? Lord, makasalanan ako, hindi ako karapat-dapat. Sobrang dumi ng aking dila. Bibig. Bakit? Madaldal siguro si Isaiah. Kasi kadaldalan niya, nagmumura siya. So sabi niya, I am a man of unclean lips. So nagmumura siya, nag-murmur siya, naglilibak siya. Sabihin, marunong dila talaga. Chismoso, mga ganun, di ba? Maritis, kung sabi nila na marisol. So, ganun, siguro si Isaiah, kaya sabi niya, I am a man of unclean lips. Makasalanan siya. So, sa kanandala niya. Pero, si God, di siya tinignan dun sa kanyang weakness. So, kung ang mga tao ito ay tinignan nila yung kanilang sarili ayon sa kanilang sariling pananaw, then Moses would never have delivered Israel. And Gideon would never have defeated the Midianites. And Jeremiah would never have warned God's people, and Isaiah ay hindi siya prophecy ng about kay Jesus Christ. So, siya yung nag-prophecy about kay Jesus Christ. For unto us a child is born, a son is given. So, hindi sana nila nagawa yung kanilang assignment sa buhay kapag nanatili sila doon sa kanilang pananaw, sa kanilang sarili, ayon sa kanilang perspective. Now, today, siguro pananaw natin sa ating sarili ay ayon sa ating alam. But God wants you to change your mindset. Amen. Gusto ni Lord na huwag nating tingnan yung ating sarili na ayon sa narinig mo, opinion ng nanay mo, opinion ng magulang mo, opinion ng ibang tao, or sarili mong opinion. But you must see yourself according to what God says. So how do you see yourself today? Tinitignan mo ba yung sarili mo ayon sa perspective mo or kay God? Tinanggap mo ba yung mga kasinungalingan na narinig mo tungkol sa'yo? Or are those beliefs pinaniniwalaan mo tungkol sa sarili mo ay ayon sa sinasabi ng salita mo, Diyos hindi. So, ikaw lang ang nakakala. Next, examine every thought you entertain about yourself. If it contradicts God's word, reject it immediately. So, kung ang sinabi sa'yo ay hindi naman ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, huwag mo nang tanggapin. Ang masakit lang pag di mo alam kung ano sinasabi sa'yo ng Lord. Kaya dapat alam natin. Amen. Yes. So ito lang, kahit na malimutan ng iba, ito lang, huwag mong kalimutan. Next. If you see yourself in God's perspective, you will end up successful. Ano nga yung success? Success is fulfilling the reason for your existence. Hindi ka successful sa harapan ng tao. Successful in the sight of the Creator. The reason why you are here. Alam na natin ito, Genesis chapter 1 verse 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Genesis chapter 1 verse 26. Seeing yourself through God's perspective means ito, according to what God says about you. Ibig sabihin, kung gusto mong tignan yung sarili mo, ayon sa pananaw ni God, ang paniwalaan mo ay kung ang sinasabi ng kanyang salita tungkol sa iyo. Tindihan nyo? Yes. Okay. What you're about to hear must become the basic foundation of your belief about yourself. Ito dapat ang panghawakan mo at paniwalaan mo para makita mo, titignan mo ang sarili mo ayon sa pananaw ng Diyos, hindi sa pananaw mo at hindi sa pananaw ng ibang tao. Ito dapat, whatever opinion, whatever other people say, you have to hold on to this. Ito dapat ang panghawakan mo. Okay. So it means you allow God's truth to define
your identity. So, ano yung sinasabi ng Bible? Ito. What does the Bible say about your existence? Panghawakan mo to Huwag mo na ang panghawakan yung opinion ng ibang tao. Ito dapat ang panghawakan mo. Para hindi mo maliitin ang sarili mo or hindi ka magyabang kung anong maabot mo. Hindi niyo? If you follow this, you will become successful. But remember, hindi ka namumuhay para sa sarili mo. So, panghawakan mo to according to God's mercy. What does the Bible say? Una, you were created in God's image and likeness. Nilikha ka ayon sa wangis ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Okay. Ang ibig sabihin, mamaya ipakita ko, and you were created to have dominion. Dalawang panghawakan mo na to. Genesis 1:26. Nilikha ka ayon sa image ni God. Pangalawa, nilikha ka niya, ang dahilan is for you to dominate. Dalawa yun. Ano ibig sabihin nito? Ayan. If God, di ba ginawa ka ayon sa kanyang wangis? In His image. Ibig sabihin nilagay niya sa'yo, ulitin ko ito, lagi kong sinasabi. We are not equal with God. Hindi na equal kay God but He put His image in us. Nung dinisinyo ka niya, nilagay niya ito sa'yo. Dapat paniwalaan mo at itong panghawakan mo para mabago ang pananaw mo sa sarili mo. Para kahit anong sabihin sa'yo ng tao, ano man yung grade mo someday, hindi yan ang magdi-define sa'yo. Ito, ano una? Because God put His image in you. If God is creative, then you're also creative and full of ideas. Punong-puno ka ng ideas kasi creative ka, magaling ka mag-innovate, magaling ka mag-create, magaling ka magawa ng solution. So therefore, lahat ng problema ay mayroon kang solution na pwedeng ibigay sa'yo ni God because He has given you the ideas. Pero dapat yung ideas na naisip mo ay within the perimeter ng kanyang laws and principles. Naintindihan? Are you following? The ideas, the answer must be in accordance with the principle and laws that is in the Bible. Naintindihan? Next, if He is Almighty, it means you are full of punong-puno ka ng kakayahan. Lahat na may isip mo, kaya mong gawin. Ulitin ko, lahat na may isip mo, kaya mong gawin. But, laging may but, everything is permissible but not beneficial. Lagi kang within the boundary ng laws and principle na tinalaga ni God para hindi ka makaranas ng consequence. Kaya mga alam natin yung batas sa tuntunin sa Bible, natural law and the supernatural law. The natural law governs the physical world and the supernatural law govern our spiritual world, unseen world. If God is love, you also have the ability to love without expecting anything in return. Bakit? Kasi yung binigay niyang galing sa'yo ay hindi para sa sarili mo, para sa iba. Because you were born to live for others, not for yourself. That's your design. Yun ang karamihan na hindi maintindihan. Kaya binigay ni God yung ating kakayahan to love, to care, to have the concern for other people without expecting in return. Ay, hindi ko na itutulungan sa susunod kasi hindi marunong magpasalamat. Pasalamatan ka o hindi. Basta ginawa mo yung part mo, you serve your gift, then huwag ka mag-expect. Are you here? Because love, agape love, is love without expecting something. So dapat yung mag-move sa atin na mag-isip ng bagay at gumawa ng bagay na yan ay yung pagmamahal na tinatawag na agape. Love without expecting something. That's why you don't need the validation of other people. Sorry.
Hindi mo kailangan validation ng ibang tao. I remember my brother telling us, sabi niya, don't you know na, alam mo ba, na binigyan ako ng, hindi ko alam, ang klaseng badge yun, na Meta and na-monetize yung aking FB. Pero kung titignan ko yung mga gina-post niya, ganda kasi, wala naman masyadong nagre-react, wala naman masyadong may mga post lang siya, nagla-like. But yung Meta ay nirecognize siya. Hello, are you here? At yun ang dapat. Same with us, ano yun? In the FB, kahit walang nagbabalidate, nag-a-appreciate sa'yo ng tao, ang mahalaga na-appreciate ka nila. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Yun dapat. We only have one audience, and that is God. And that audience never leave us. Lagi kang tinitingnan si God. Amen. Yes. So, ito dapat. Galing eh. And if He does everything with purpose, then there is a reason why you were born and you are meant to live according to His purpose. Pinanganak ka sa mundong ito dahil sa Kanyang layunin. Hindi dahil sa iyong layunin. That's why we need to pray. Bakit? Siya may layunin sa atin eh. That's why we need to pray. Siya nagmamayari sa buhay natin eh. So huwag tayong mabuhay ayon sa ating sariling pananaw. Para hindi natin maranasan yung tawag ng woe, stress, great trouble. Life is not a game. Hindi po laro. Because what you do now, ang decision mo ngayon, yun mag-determine ng iyong future someday. Sabi nga ng isang nanay sa akin, nag-working na nga lang ako, hindi ko pa tinapos. Nagpakatulong na ako noon, kaya hanggang ngayon katulong pa din ako. Bakit? Kasi sabi niya, hindi ko tinapos yung aking pag-aaral. Or, kumbaga na iba yung mindset niya. Okay. So, bawat isa ay mayroong purpose. Because God is a purposeful God. Ano yung apat na binigay ni God? Example lang na just these four, but these are the common. Ano yun? He's creative and you're full of ideas. He is almighty and you're full of potential. Puno-puno ka ng kakayahan. And, para hindi tayo i-restrict, dahil we are designed to serve our gift to other people. Ano yun? There must be love that will motivate us. A love without expecting something. And that is how God operates. Wala siyang ini-expect na appreciation, wala siyang ini-expect, but siyempre maging natural sa atin, sa ginawa ko. Hindi mo in-expect yung validation ng ibang tao, yung acceptance nila, yung like nila, yung comment nila. Hindi mo na kailangan tanungin. Because we have only one audience. Amen. And everything we do, everything He does, has a purpose, including you and me. So therefore, there's a reason why you were born. Ba't ka nandito? If you fail to discover that, you will live in your own perspective. Kapag hindi mo natuklasan ang dahilan bakit ka nandito sa mundong ito, mamumuhay ka ayon sa iyong perspective. Ano ang susi? Kailangan matuklasan mo kung anong dahilan ba't ka nandito sa mundong ito. Yung dalawa kanina, He put His image in you and He has a purpose for your life, which is to dominate. So, nilagyan ka niya ng kanyang image para saan? Para sa kanyang layunin. God created mankind to rule, to manage, to lead, and to steward. Alam natin yun, to dominate. So, when Moses believed that what God said about him, nung naniwala si Moses, hindi na siya nagreklamo. Tinanggap niya na kung ano sinasabi ni God sa kanya, then, he was able to deliver the Israelites from Egypt sa slavery. When Gideon accepted God's perspective sa kanyang buhay, nung tinanggap niya yun, he obeyed and Israel was liberated from the Midianites. So when Jeremiah believed God's calling, he faithfully proclaimed God's message for 40 years. Kahit walang naniwala sa kanya, nagawa niya yun. Bakit? Kasi yun yung assignment niya sa buhay. When Isaiah accepted God's assignment, he became one
greatest prophets. Bakit? Siya ay nag-prophecy about the coming of the Messiah. So everything changed when they stopped seeing themselves according to their perspective at tinanggap nila, pinanghawakan nila kung ano yung perspective ni God sa buhay nila. So, naging deliverer si Moses from the Egyptian, the whole nation. And then si Joshua, siya rin yung naging, si Gideon, napalaya yung buong nation from the Midianites. Si Jeremiah was able to warn the people. Nagawa na yung kanyang assignment. Kahit na walang nag-appreciate siya, he was the weeping prophet. And Isaiah became the greatest prophet, major prophets sa Bible. Because he believed God, at nabago yung kanyang pananaw, tinignan niya yung kanyang sarili ayon sa pananaw ng Diyos. And today, you are also created by God to do something great, to do extraordinary. So, wag mong tignan ang sarili mo ayon sa iyong pananaw o sa opinion ng ibang tao. Tignan mo kung ano yung sinasabi ni God sa buhay. Amen. Hello, naintindihan nyo? And I hope you understand para mabago pananaw mo sa sarili mo. Is either pwedeng magyabang ka or maliitin mo sarili mo. So, doon ang kagaling yung yabang. So, don't look at yourself ayon sa iyong pananaw. Begin reading and believing what Scripture says about identity every day. Let God's Word become your neighbor. And ang sabi ng Bible, you are born to dominate. Stop seeking validation from people. God's approval is more important than human opinion. Lagi mong tandaan, you have only one audience, so that is God. May mag-like man or mag-appreciate man o wala sa'yo, ang mahalaga, si God can validate ka. Amen. Amen. You don't need the validation of other people. Refuse to compare yourself with others. Huwag ka na magsabi na sana ako rin o sana all. Dahil nagawa nila yon, dahil ikaw mayroon ka rin. Huwag mong i-compare sarili mo. God created you with a unique assignment. Unique! Walang kaparihong assignment yung gagawin mo sa buhay mo. That's your work. Naniniwala ka ba? So dapat yung mag-focus yung buhay natin because that's what God wants us to be. Walk boldly in God's calling. Yun yung calling mo. Ano yung calling mo? Yung assignment mo, yung purpose ni God na unique. And if God has called you, He will also equip and sustain you. Lahat na kailangan mo ay i-provide and i-provide. So, I hope na nabago yung ating pananaw. Now next, are you living according to God's design or people's opinions? Today, you decide. Mag-desisyon ka ngayon. Mamumuhay ka ba ayon sa sinasabi ng ibang tao, opinion ng ibang tao, o ayon sa sinasabi ng Diyos? Dapat kung ano yung sinasabi ni God sa iyo. Nilagyan kanya ng creativity, potential, love, para may concern sa iba, and purpose. Laging may layunin. Wala kang ginagawang bagay na walang kabuluhan. Lahat ng gagawin mo may kabuluhan. There's a purpose. Next. The greatest tragedy is believing a lie about who God created you to be. Many people are living beneath their God-given potential because they have accepted the wrong perspective. Ano yung maling pananaw? Maraming nagsisimba dahil sa pagpapala. Kaya yung pinagpala na siya, hindi na siya magsimba. Kasi kailangan niya si Lord dahil gusto niyang pagpalain siya. Naging successful siya, wala na siya. Why do I need God? May pera na ako, may trabaho na ako. Hindi ko na kailangan si God. That's the perspective in life. But, if you know that you are here, you were born because you are born to fulfill the purpose God or the design God has for you, you will continue to come. Amen. Kaya one day, pag nag-aral na, nakatapos ka na, maghanap ka na ng trabaho, hindi lang pera yung iniisip mo. Hindi lang magulang mo ang iahon mo. It's community, it's more than your
beyond your limitation. Kaya dapat ay mamuhay ka ayon sa gusto ng Espiritu. Some see themselves as failure. Yung iba, tinitignan nila yung sarili nila na failure. Pero hindi ba ka sa sarili mo? Yung iba, lalo na kapag ka or sa pamilya. Yung iba, gaganda ng kanilang pinapakita sa Facebook. Anong pananaw mo sa sarili mo? Some see themselves as weak, some see themselves as insignificant. Walang kabuluhan, walang halaga. Okay. Dapat alam mo what makes you significant. That's the title of my book. Some see themselves as unworthy. Hindi karapat-dapat. But does God not see you according to your mistakes? God does not see you according to your past. Hindi tinitignan ni Lord kung ano yung nakaraan mo. God sees you according to His purpose. Layunin. The question is not how you see yourself. The real question is, will you agree? Will you agree with God about who He says you are? Your future will be determined by the answer to that question. So, huwag mong tignan yung buhay mo ayon sa iyong nararanasan ngayon. Tignan mo ang buhay mo ayon doon sa sinasabi niya sa Genesis 1:26. Anong sinasabi? Pag sinabi ng tao na, ay, wala kang mapapala, wala kang galing, wala kang talento, mali sila. Balikan mo ang sinabi sa Bible, Genesis 1:26, you are created in the image of God, you are full of potential. Wala kang talino. Ano sabi sa Bible? You are full of ideas. Wala kang mapapala, wala kang galing, wala kang talino. Balikan mo sinasabi ng Bible. You are full of potential. Ay, hindi. Ginagawa mo lang yan dahil para sa sarili mo. Sabi sa Bible, God has given us the ability to love. So, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Because all things work together. Lahat pinahintulutan o nangyari. Minsan dahil sa sarili nating desisyon. But God does not forgive us. Hindi niya tayo kinukondem. He give us the opportunity. Okay. Next your future will be determined by those answers. So you were born, ano ba yung dahilan? Ito. Tandaan mo to. Based from Genesis 1:26. I hope you will cling to these words. Panghawakan mo yung sinasabi. Huwag mong tignan yung sarili mo ayon sa perspective mo. Tignan mo ang sarili mo ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. At dapat yun yung ating sukatan. Marami ngayon nagmamarunong. Mas gusto pa nila na akala nila mas magaling pa sila kay God. Are you here? Yes. So whatever information, principles you have heard that does not align with God's Word, bitawan mo yun. That's right. Dapat kung ano lang yung ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Mas magaling pa ba sila kay Lord? Hindi kayo. Eh, karanasan ko na to. Pinag-aralan ko to. Yes, pinag-aralan mo. But who gave the ideas? It is God. Who designed us? It is God. Okay. So, ito, basahin natin. Ito yung purpose mo sa buhay. Kasi pwede mong makita kung saan ka mag-exil. Pwede kang magtagumpay kung saan ka dinisinyo ni God. But if you fail to see the purpose, hindi mo na magawa. Pwede kang maging mayabang. Kasi sikat ka na. Nakita mo kung saan ka magaling eh. Maraming tao ngayon. Natuklasan nila saan sila magaling. But they fail to use their gift, their talents according to God's purpose. Saan gamitin? Sa church? Hindi lang sa church. In your field. In your field. Mag-share ng Word of God? Hindi ka lang mag-share ng Word of God. You must
walk the talk. Dapat sa buhay mo makikita. Hindi lang sa puso, kundi sa buhay mo makikita. Okay. So, basahin natin. Ito yung purpose. Bakit ka binigyan ng image niya, nilagyan ka ng galing, nilagyan ka ng gift. This is the purpose. Let's read together. 1, 2, 3, go. You are born to dominate in the field of your expertise, influence the people, and infiltrate the system with biblical standard values, moral lifestyle, and culture. Tandaan mo yan. Yan yung purpose. Bakit ka binigyan ng galing? Bakit ka binigyan ng gift? Bakit ka nilagay sa position of influence? Bakit ka sumikat? Bakit ka nakilala? Bakit ka pinapalakpakan? It's because of this. To influence the people. Amen. Ano yun? Biblical. Eh, paano mo nga kasi na-influencean sila kasi hindi ka nagbabasa ng Bible? Paano mo nga sila ma-influencean kasi hindi ka naman umatin sa church? Paano mo nga sila ma-influence kasi hindi ka naman nagbabasa ng devotion o kaya ng Bible? Kaya mahalaga, tayo ay mag-equip with the Word of God. Amen? Okay. Ano yung next nito? Ito. This is very important for us to understand. May dahilan bakit tayo nabuhay. There's a divine purpose. Hindi lang purpose, ha? Divine purpose. Hindi lang be yourself, ha? Become according to God's design. Kasi pag be yourself na according to your own perspective, iba ang dating mo. Be myself. According to your own perspective. So, become yourself according to God's design for you. Not the design, not the perspective of others. Okay, so a divine purpose. God is a God of purpose. Wala siyang ginawa na walang purpose. Walang pinanganak na walang purpose. Lahat tayo, lahat mayroong dahilan. That's right. Si Julia may dahilan bakit siya ipinanganak. Amen. Dapat alam mo yun, Julia. Si Swendley, ganun din. Okay. Hindi ko nakalimutan pangalan yun. Si Kyra. Ay, tama ba? Hindi. King Ann pala. At saka si Sapphira. Sapphira. Ano na? Sorry. Sapphira. Tama. Sapphira yung akin. Sapphira sa Bible. Now, you have the divine purpose. Lahat tayo may divine purpose. Whatever is your achievement, mayroong divine purpose. Ano man ang kalagayan mo, ano man yung status mo sa buhay, financially, saan ka mang pamilya pinanganak, mayroon. Unwanted or wanted. May dahilan. There's a divine purpose. At lahat ng mayroon ka, your gift, the potential, the personality that you have, the experiences, mga karanasan mo, yung material blessings na natanggap mo, yung resources mo, ano yung resources mo? Your business, your job. Saan ang gagaling yung mga, anong meron ka, scholarship, or anything, resources na material, or na para ma-sustain ka, they are all given for the divine purpose. Kapag ginamit mo ito outside your divine purpose, you are living according to your own perspective. Pag ginamit mo ito para sa sarili mo, you will develop a selfish attitude. Lahat ito, pati potential mo, pag ginamit mo ito, or yung gift mo, magyayabang ka, maging mayabang ka. Because that is given to you for the divine purpose. Pag nagdesisyon ka na mag-aral kung saan at magdesisyon ka ng kurso na hindi humihingi ng pabor or ng guidance kay God, you are living according to your own perspective. Dahil sa opinion ng ibang tao. So you have to walk according to the purpose. Your personality, ang galing mo kasi yung personality mo is influential. Matandal, public ka, kahit sinong tao, kaya mong maging kaibigan.
shapes you. That is given to you for your divine purpose. Yung karanasan mo sa buhay, maganda man o hindi, painful, or masyadong toxic yung mga tao sa paligid mo, whatever experiences you are going through, that has something to do with the divine purpose. Laging babalik dito, ang material blessings. Ano mang meron ka, hindi yan para sa sarili. It's for the divine purpose. Amen. Therefore, all of us, we are all equal in the sight of God. Mayaman man sa pananaw ng tao, pero hindi ka mahirap. Amen. You are extraordinary because of your assignment, because of the gift that you have. When you are there, remember, you are there to influence. Sino influence mo? Tao. Tao ang influensyahan mo. Yung kalaro mo, yung kaibigan mo, yung classmate mo. Influensyahan mo dapat sila. Hindi ikaw yung influensyahan nila. Ikaw dapat. And then, pangalawa, the system. Anong sistema yung babaguhin mo? Saan field ka ba? Ako nagtanong ako kay Lord. Sabi ko, Lord, saan field ba ako dapat, Lord, na anong sistema yung aking babaguhin? Na maling sistema. Pinakita ni Lord sa akin. Karamihan kasi na churches, they are living na kung saan hanggang sa kaligtasan lang. Maligtas ka. Saan pala? Bakit ka niligtas? Kung niligtas ka ni God, ba't nandito ka pa sa mundo? Jesus died on the cross. And now you accepted Him as Lord and Savior. You are very sure that you are going to heaven. Now ngayon, anong gagawin mo na? Anong gagawin mo sa iyong kurso? Anong gagawin mo sa iyong job? Anong gagawin mo sa iyong pagpapala? Anong gagawin mo sa iyong position? Ba't nandyan ka? And there's a purpose. To dominate, to influence, and to infiltrate the system. Anong sistema yung babaguhin mo? Yung sistema sa engineering field, naku, ang tindi. Yung mga nasa city engineering, sabi ng pamangkin ko, pag hindi nyo in-approve yan, sabi ng politiko, ito yung mangyayari. So, anong gagawin ng engineer? I-approve na lang kahit hindi sumasa sa standard yung building. Kaya, hindi din doon bagsak. Bakit? Bagsak sa ano eh? Standard. Hindi ka nag-consult sa expert. Pero dapat mag-consult ka sa expert. So, paano kaya babaguhin yung sistema na yun? It takes wisdom. So, anong sistema? O baka sa sistema ng negosyo. Anong negosyo? Sa palengke? Mga nagtitinda ng bigas? O anong sistema? Sa mundo ng medicine? Para lang kumita? Ano nga yun yung testimony ng isang doktor, inalis siya kasi sinabihan siya ni Lord na nanginim siya. Sinabihan siya ni Lord na ito yung nangyayari. Maintenance. Bakit may maintenance? For business. Gulat ako. Sabi niya, that's true. He's a doctor. Kasi pag walang maintenance sa tao, wala nang business. So the system. Kailangan niyang i-change yung sistema, but he did stop. Kailangan niyang i-educate yung mga tao na ito yung nangyayari. So, saan field ka kaya? So, someday, anong kurso mo? Baka sa mundo ng, for example, sa hotelier ka someday, or sa education, saan ka mang field. Ano man yung system doon na nakita mo na hindi ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos sa biblical principle, ikaw ang gagamitin ni God. Amen. Are you here? Yes. Anong sistema sa mga ating gobyerno ngayon? Baka ikaw maging politiko someday. Na kung sino yung, or sa butante pa lang, as voters, dapat umpisahan natin yun. Ano yun? Kung saan ang may pila na namimigay na
stay mo yun. So, did you understand now? Yes. The reason why you were born, you have to influence the people around you. So, lahat na mayroon ka ay may kinalaman sa divine purpose. So, mula ngayon, tingnan mo ang sarili mo ayon sa pananaw ng Diyos, hindi ayon sa iyong pananaw. When you decide, you pray. Huwag kang mag-decide dahil sikat ka o sinabi ng ibang tao, dahil masarap pakiramdam mo, magiging sikat ka, or may masunod mo ang gusto. Ano ba yung gusto? So let God's truth become the foundation of your identity. Because when you see yourself the way God sees you, your life will never be the same again. Amen. Paghawakan mo kung ano yung sinasabi ni God, so look at yourself according to God's perspective, not according to your own perspective. So that you will end up successfully, not in tragedy. Let us pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father.